So mayong aga sa tanan. So hinahangyo akong tanan sa gawas na magasudod na para kita umpisa. So sana sa hawaan no, let us give our best smile sa atong mga katapad, no, relax anay. Kalimtan ang mga ano man nabilin sa bala. Ginahangyo ko kamo sa pagtindog para kita mag-ampo. Ay, o Pastor Nick. Lord, once again, we acknowledge your greatness, we acknowledge your presence. Salamat sa bagong adlaw, imong ginhatag o Dios. Yari kami Ginoo, nagatindog sa imo balaan nga tubangan no Lord. Yari kami sa pagtuon sa mga pulong. Lord, tagay kami sa langit nun nga kaalam, nga maintindihan namin mga pulong gamit ang imo alagad. Sister Rena, may God, na magatudlo o Dios, may tungod sa imo mga pulong. Lord Jesus, ikaw gid padayon mag-bless, tagay sa sang langit nun nga kaalam, anoint her lips of clay. Lord God, as you anoint our ears, O Lord Jesus, let your will be done upon each and every one of us this morning. We give you glory, we give you honor and praise and worship. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor. So today is last Sunday of the fourth Sunday of the month. So sino naka-memorize ang aton na verse? Memorize pa ba? First John 2:15 to 16. So later mag-review ta, no? And then, so since this is a third month na nahon, so last Sunday na ni. So hopefully kung all is well, no, next year na po ta makita sa Sunday school. So no, so blessed kayo ang Bagger Church kay damo ta matap, no, na mga Sunday school teachers. So next Sunday, excited po ko, so isa ka attorney ang aton na Sunday school teacher. Okay, so last Sunday, no, gidiscuss ta si Abraham. Abraham is the father of the faithful. No, so sa aton chart, no, kanang si Abraham, di ba, gisugo siya sa Ginoo nga mag-adto sa Kanaan. So halin sa iyang lugar na natawhan ang Ur, so nagbiyahe sila, naabot sila sa Haran. Haran is now Iraq. So sa Haran, dahil napatay ang iyang father-in-law, and then diri na pod nagpadayon sila paadto sa Kanaan. Sang naabot sila sa Kanaan, so gutom. May kagutom sa Kanaan. Amo na nga nag-adto sila sa Egypt. No, sa Egypt, nagsabot, di ba, si Abraham kay si Sarai. Kay gwapa si Sarai, nahadlok si Abraham nga pagapatyon siya sa Egypt. So nagsabot sila nga sili nga Sarai, magpakilala kang sister ko instead nga wife, di ba, mag-asawa man ni sila. Magpakilala ka as sister ko kay para maluwas ko, para hindi ko patay. So si Sarai, gi-present siya sa Parao, no? Gwapa man ni Sarai. Gi-present siya sa Parao kag gitagaan siya sa mga gifts, including si Abraham tungod abi niya bisang Parao utod ni Sarai si Abraham, no? So gitagaan siya gifts. Diri pod ang probability na diri gihatag si Hagar, no? Hagar is an Egyptian woman, no? Servant siya ni Sarai. So diri pod na time, amo na nga kung tanawon nyo nga si Sarai nga taga-Ur nagka-Egyptian servant, no? So diri nga time ang paraon na wala siyang gi-mention sa Bible, pero there's a probability na diri nag-meet si Sarai kag si Hagar. So di ba, gitagaan sang gifts ang Parao as sila Abraham is Sarai. Kay gusto niya si Sarai, di ba? But then tungod kay nag-break sila, no, sa sugo sang Ginoo, gi-flag ang Parao, no. So may mga epidemic, mga peste, no. So dito nabalaan nga hindi gali mag-utod, no, si Abraham kag si Sarai.
Kag amo to gibalik sang parao si Sarai kay Abraham kag tanan gipadalan pod sang mga gifts. So mag-atot kita no. So diri halin kay Abraham nagumpisa ang Arab nation. So si Sarai nga tong Egyptian maid ni Sarai. So gi-offer ni Sarai si Hagar kay Abraham kay halin sang nagbalik sila from Egypt to Canaan, nagbalik na sila sa Canaan, 10 years na wala pa gyapon sila sang bata. So gi-offer ni Sarai si Hagar kag nagpati man si Abraham. So from Hagar na bata si Ishmael. So in Genesis 16:15 to 16, so Hagar bore Abraham a son, and Abraham named his son whom Hagar bore Ishmael. So diri nagumpisa ang Arab nation. So 86 years old si Abraham, kagibata niya si Ishmael from Hagar. So no, i-notice nato no na ideya ni Sarai ni no nga i-offer niya si Hagar kay Abraham, pero nagselos siya kag gi-kick out niya si Hagar. Iyat ni ideya nga ay Abraham si Hagar na lang imo kayo do bata pa ni mabuntis ni siya Pero sang nagbata na, nagselos siya kag gipahalin niya sa balay si Hagar. No. So si Ishmael ang aton na became the father of the Arab nation. So amo na nga may conflict, there's conflict today in Middle East has to do with the struggle of Ishmael. So may mga conflict because modern day Arabs are descendants of Abraham. So descendants sila ni Abraham, pero ang Ginoo wala naghatag sang promised land kay Ishmael, no, di ba? Hindi si Ishmael nga bata ni Abraham ang gipromisahan sang promised land na Canaan, kundi si Isaac, no, di ba? So amo pud na I think gina-recognize na nila in modern day na Arab nations is the descendants of Abraham. Amo na nga ang tawag sang mga subong ng they have this, mabatian niya sa TV, they have this called Abraham's Accord. No, that is the agreement, legal peaceful agreement or treaty between Arab nations and the Jewish people. So they very much recognize na descendants sila ni Abraham. So they call that modern day ni siya, no? So ang tawag mo na babatian ta kisa sa curious food ko, no, na ano ning Abraham's Accord. So this is the di ba magkaaway man gid na ang mga Middle East, no? So they have this recently lang, this is 2020, no, US ang nag-facilitate between I think Saudi, UAE, no, na they have a peaceful agreement between United Emirates or Arab nations versus some Arab nations versus between Jewish and Arab nations. So that is Abraham's Accord. So God's covenant with Abraham. So in Genesis 17:4-8, so si Abraham, no, naghimo siya sa major mistake, no, kato pa lang pagpakilala niya kay Sarai as sister sa mga Egyptians. So big mistake ta to, no, nagtinikal siya. Wala siya yan salig, no, sa power sang Ginoo. So although Abraham made a major mistake, but God still have him and gave him an irrevocable covenant. When you say irrevocable, no, hindi maislan, hindi ilis, no. So it's still irrevocable, no, hindi mabalik nga promesa sang Ginoo kay Abraham. Although na may mistake siya, God still love him and he still have this irrevocable covenant. So in Genesis 17:4-8, dili na siling, as for me, behold, I will establish my covenant is with you, and you shall be a father of many nations.
No longer shall your name be called Abraham, but your name, nakadali lang. No longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham. So in Genesis 17:5, diri gisiling sa Ginoo na ang pangalan ni Abraham magiging Abraham na. Eh, For I have made you a father of many nations. So Abraham is name is meant is father of many nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. No, so amo ni ang pakigsaad sa Ginoo kay Abraham, no, nga siya ang magiging father of nations, ang mga hari halin sa iya. No, kag 7, I will establish my covenant between me and you, your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant. No, halin Genesis and to sa modern day, no, this covenant still exists. No, kay ang promisa sa Ginoo kay Abraham is sa iya nga mga descendants, kag sa tanan pa nga henerasyon, everlasting, no, hangtod sa hangtod. To be God to you and your descendants after you. Also, I'll give you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God. So, gihatag sa Ginoo ang Canaan, which is now Israel, no? At subong nga time, hara na ang mga Jewish people sa Israel, no? So, medyo na ni nga time. So, God's covenant sign was circumcision. So, di ba sa nabalanta sa, I think it's lesson 1, every time makigsaad ang Ginoo, there's always a sign. No, sa tong flood, ano ganito atong sign? It is the rainbow. So, this time around, ang covenant, nagisiling sa Ginoo, ang sign is circumcision. So, circumcision was to be obeyed unconditionally without question. So, dapat siya patihon, wala sa question, no? In Genesis 17:9-14, so diri gisiling, and God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you, throughout their generation. This is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. So diri gisiling ang circumcision. Every male child among you shall be circumcised, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be a sign of covenant between me and you. So para ma-seal ang covenant, so kailangan ang circumcision. So ang instruction, he who is 8 days old. So 8 days old pa lang ang bata nga lalaki, so dapat na circumcised na siya. So every male child, so tanan nga lalaki nga bata, who is born of your house or both with money. So tanan mas appeal ang servants, no, kay ang servants, di ba, both with money. So tanan nga bata niya kag mga hara sa iya nga panimalay, or both with money from any foreigner who is not your descendant. So basta hara sa iya panimalay, maski foreigner, no, so dapat na circumcised. He who is born in your house and he who is both with your money must be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised male child. So, gisiling po sa Ginoo, no, kung ano ang matabo sa uncircumcised na bata, ang wala na tuli nga bata. So, who is not uncircumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from his people. He has broken my covenant. So, wala sang question dapat, no, so tanan nga male, dapat sa to na panahon, no, natuli. So that is the God's covenant sign. So kailangan circumcised. So note, those who did not obey were not in the covenant. So Abraham's obedience required the personal sacrifice of pain. No, so ang sakripisyo ni ang pagpati, no, ni Abraham kailangan sang sakit, no, personal sacrifice niya kailangan, no? So sakit man nang i-circumcise ka, no? So same thing as sa modern day, no? So God says,
it may not be easy, but it will bring you promise and blessing. So, may mga sakit ta, labatsyagan. But then, ang promisa sa Ginoo is, although may sakit, there's blessing ahead of us, So, God's covenant re-established with Isaac. So, number 3. So, in Genesis 17:15-22, So, diri, siling, So, pila na ning edad ni Abraham, siningatan. So, di ba, nagpromesa ang Ginoo kay Abraham na maging fruitful siya. So, but then, wala pa sang bata si Sarai. So, in 17:15-22, then God said to Abraham, "As for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai." So, diri sa Genesis 15, diri na po gi-change ang name ni Sarai. So, from Sarai, nahimo siyang Sarah. Sarah shall be her name. And I will bless her and also give you a son by her. And then I will bless her and she shall be the mother of nations. So, diri gisiling, hindi ya si Hagar ang mother of nations, kundi si Sarah. So, siya ang nanay sang mga hari, Mga hari, mahalin sa iya. So, but then, sininga time, tigulang na kaayo sila. So, si Abraham, nagkadlaw siya. Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, "Shall a child be born to a man who is 100 years old?" Gi-question niya ang Ginoo, makabata pa ba ang lalaki nga 100 years old? Maski sa aton man niya time, is a 40s or naga-question na or 30s. Lalo na subong, lisod kayo magkabata. So, sili nga time, 100 years old na si Abraham. So, nagkadlaw siya. And then, Sarah, who is, siling niya Abraham, ako 100 years old. Si Sarah, 90 years old. So, magkabata pa ba kami sinin, But then, Abraham said to God, may basi si Ishmael, Basi Ishmael might live before you. Then God said sa 9, so hindi gigkapati si Abraham. So ang sining sa Ginoo, "No, Sarah, your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac." So diri gisiling sa Ginoo na si Sarah gid mismo ang magbuntis, ang magbata, kag pagatawgon nila ni nga Isaac. "And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his descendants after him." So sa kay Isaac gipromisa sang Ginoo, ang iyang covenant. And as for Ishmael, so diri i-take note naton 20. Si Ishmael tong bata ni Hagar, of whom the Arab nation started, So Ishmael, "I have heard you, behold, I have blessed him." So blessed gidyapon ning Arab nation, Kay descendants ni sila gidyapon ni Abraham, di ba? So, "And I will make him fruitful and will multiply him exceedingly." Amo ni nga damo gigyapon ang hara sa Arab nations, Ang isa lang ka i-take note is, "But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to him at this set time next year." So then he finished talking with him, and God went from Abraham. So i-take note nato, kisa ma-question ta nga aka manggaranon man isang Arab nation, Because in Genesis 17:20 gisiling pod sang Ginoo na, "I will bless them and will make them fruitful." Amo na nga manggaranon gigyapon sila, kag kadamo pod sa ila, Kay ang Ginoo mismo na bless pod sa ila. Ang lain na nga is wala sa ila hatag ang wala sa ila covenant, ang promised land, So, as you can see, covenant is deal. Ang covenant is deal, agreement, or promise. Nga, gihimo sang Ginoo kay Isaac and his descendants. So, amo na siya meaning sang covenant, promisa sang Ginoo, which is exclusive lang kay Isaac. So, Abraham's part of the covenant. So, in Genesis 17:23-24, "So Abraham took Ishmael, his son,
no, maski kay Hagar siya, no, nga batagi, dala ni Abraham si Ishmael, kagi, agtanan nga, those who were both with his money, every male among men of Abraham's house. So, tanan nga mga lalaki nga bata, no, sa Genesis 17, so, gi-circumcise nila. So, amo to ang, di ba, ang kailangan na sundo nila to fulfill the covenant. So, tanan si Ishmael, tanan nga bata, gi-circumcise nila. And then, take note 24, Abraham was 99 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. So, 99. Maski 99 years old na si Abraham, nagpa-circumcise siya. No? Amo na nga father of faithful gid ni si Abraham. Imagine mo, 99. So, Abraham was 99 years old and Ishmael was 13 years old when they were circumcised. So, amo na nga, ginasiling, no, we are never too old to obey God. So, maski ano pa ang aton na edad, no, hindi ta pwede magsiling na, ay, malam na ko para sa, amo na nga batang, no. 99 years old si Abraham, no, ano, imagine nyo na lang paano ni siya galakat or nag-kiang-kiang na ni, no, pero nagpatuli si Abraham. No, so amo na nga sa aton pagpangalagad, we can never say na, ay, malam na ko para sa amo na. No, it's not, no. So, amo na nga, father of faithful Abraham, timanan to, no? Wala sang edad, no? So, we're never too old to obey God. So, our salvation today includes circumcision, no? Ang aton daw nga salvation today includes circumcision. Pero in modern times, ano pa ba gyapon ng tong pagtuli pa ba gyapon, no? Lain na subong because we have the New Testament. So circumcision is still done in the New Testament church, but it is not performed with a blade or with hands. So naglain na, no? So sa subong nga panahon, it is what we call spiritual circumcision, no? Circumcision of the heart. Kung sa Old Testament, it is the literal kay siya, tong paggamit sang blade or using hands to magtanggal sang foreskin. But in modern times, in the New Testament, we call this as circumcision of the heart or the spiritual circumcision. So to properly interpret it, no? So in lesson 1, kung madumduman nyo pa, kung para properly or correctly natin, di ba, ma-interpret ang words sa Bible, di ba, kailangan sang 2 or 3 witnesses, no? And when we say witnesses, these are scriptures of the Bible. So, para ma-prove no, na spiritual circumcision ang kailangan in modern times. So, we have these 3 verses. So, first one is Romans 2:28 to 29. So, ginasiling, for he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh, but he is a Jew who is one inwardly. And circumcision is not of the heart, is that of the heart in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. So, diri kinasiling, no? So, kung maski hindi ka man Jew, no? So, kailangan ang circumcision of the heart and in the spirit. So, first scripture na to. Second scripture is Colossians 2:11 to 12. In him you were also circumcised with the circumcision made without hands. No? So diri nagisiling, no, hindi na tong Old Testament na pamaagi sa circumcision made without hands. So hindi na tong kamot nga pag-circumcise, kundi by putting off the body of the sins of the flesh. No? So tanggalon na tong mga sa lawas by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, and in which you are also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. So in New Testament, no, so hindi na by hand, but by baptism. So baptism na ang circumcision natin in modern times. So third, so 2 or 3, so third, ano na siya, scripture. Galatians 3:27 to 29. For as many of you as were baptized into Christ had
put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female, but you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So, di ba, ang covenant sa Old Testament is sa descendants lang, no, ni Abraham. But this time around, in Galatians, gisiling, no, hindi, porque hindi na, wala na basihan kung Jewish ka ba or Greek ka. Hindi na po basihan kung slave ka or kung free man ka. Hindi po basihan kung babae ka or lalaki ka. As long as you are in Christ, you are Abraham's seed, no? So, as long as hara ka sa Ginoo, descendants ka na, no, ni Abraham. You are Abraham's seed. So you see, God's covenant or plan is laid out. So obedience was also a requirement, not a suggestion. So same as with Abraham, no? Diba? Ang circumcision is should be followed unquestioning. Walay question, no? Diretso siya nga i-follow. So same as sa aton modern times. So obedience, no, requirement siya para muluwas, no, required na magapati sa Ginoo. So what does circumcision take place in our salvation today? So ano ganito? Ano nga circumcision ang kailangan subong nga modern times? Which is the baptism, no? Baptism ang aton na circumcision. So water baptism is the cutting off or burial of the old sinful carnal man. Water baptism is essential to entering the new covenant because it is where spiritual circumcision takes place. This is how we became heirs of the same promises God made to Abraham. We inherit the promises made to Abraham when we are baptized. No? So ang circumcision, ang water baptism, amo po na ang cutting off, pagputol, no, sang aton na old sinful, ang aton daan nga makasasala nga lawas, no. So pang ilublob ka, no, sa water baptism, amo pod na ang signal, no, nga nag-enter ka sa new covenant sang Ginoo, same as the covenant with Abraham. So sa aton chart, so Abraham is the father of the faithful. No, so in Genesis 15:6, so diri gipromisa sang Ginoo, no, nga gipromisahan sang Ginoo si Abraham nga gaipili si Abraham because sa iyang nga pagkamatarong for his righteousness. And then ang God's promises, ang mga gipromisa sang Ginoo kay Abraham, which is found in Genesis 12:1-3 and then 17:1-8. First is a country. So ano to nga country? That is Canaan. Then posterity. So as the stars of heaven. So ang kadamuon nila, no, sama sa mga bituon sa langit. So posterity. And spiritual seed. Though whom all families of earth would be blessed. No? So kay Abraham pod gi promise ang spiritual seed. And then financial prosperity. So ang financially, no, blessed po ni si Abraham. So sa time ni Abraham, ang God's covenant sign is ang circumcision. So namo na nga may circumcision by the hand, may knife kag may dugo, no, tong all male child. In our modern times, so sa second nato na column, so amo ning Gentiles become Abraham heirs. So Gentiles ang mga non-Jewish or non-descendants ni Abraham. So become Abraham's heir. And if you be Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise. So in Galatians 3:29, so diri gisiling, no, katong ano ta, and if you be Christ, kung hara ka sa Ginoo, no, ikaw pod pare sama sa descendants ni Abraham kag tagapagmana sa iyang mga promesa. Also in Romans 4:3-5, to him that believeth in Jesus Christ, his faith is counted for righteousness. No, so in Romans 4:3-5, so ginasiling gyapon ang aton nga pagtuo, no,
amo pod na ang di bagi ano si Abraham sa iya pagka matinarong, no? Pagka matarungon, ano ba? So amo pod na ang aton pagtuo, amo pod na ang maka-count sa aton na righteousness. So in modern times, water baptism is the sign of entering the new covenant. Amo ni na ang aton na new circumcision, ang water baptism. So next Sunday, amo na pod ning paghisgutan in Genesis 13:8-13. So ang storya ni Abraham and Lot na nag-separate na sila, as well as ang Sodom and Gomorrah. So this is my last Sunday, so I would like also to, so dili na tapos sa lesson, no? So I would like to thank no ang Sunday School Department, no, sa paghatag sang chance, no, actually sa ano ba, tagaan nyo ko oportunidad na ma-redeem ko ang concept, no, sa promisa na gihatag ko sa Ginoo, kay kung ako lang pabungol-bungulan ko na. But this is I really thank you sa opportunity, no, nang gihatag nyo as Sunday school teacher. So hopefully next year na po. So thank you everyone sa pagpamay. Natag ko kay Pastor Neil sa mga dugang. Amen. Everybody say praise the Lord. So isang malakas na palakpak sa ating teacher for the first quarter. Salamat. Maraming salamat Teacher Mai, and we learned a lot. May natunan ba kita sa lessons? Klaro ba? So in the last lesson that we learned, praise God, Abraham made a covenant with God through circumcision, no? Amo ginaang because you know, there are a lot of people, a lot of Christians, they call themselves Christians, na yung sinasabi nila yung water baptism is not important. Hindi na daw importante. Kasi ang pagkaisip nila that water baptism, once you've been baptized, you become a member of a certain denomination or religion. Kaya yung iba, they're using they just only believe, okay na. Pero kung titingnan natin, back to our lesson, praise God, when God called Abraham, God commanded them that every male, no? Pwede lang sila makapasok doon sa covenant or sa promise nga ginhatag sa Dios. They belong to the people who were chosen by God once the people were being circumcised. Yung mga lalaki nila kailangan tulion. And the fact, praise God, bisa pa si Abraham, tungod kay requirement na sa Ginoo, hindi sila masulod sa covenant pag hindi sila matuli. So meaning, hindi sila magiging part sang mga katawhan sang Dios. So si Abraham, bisa pa siya nga 99 years old, 99 years old na siya. So kung imutan nawon, medyo, kung sa anesthesia pa, hindi na matablan. Pero tungod sa gitawag naton, it is the plan of God nga kinahanglan masulod si Abraham sa covenant. Praise God, he was being circumcised. Kagi-explain, amen, in the book of Colossians, klaro kayo that the circumcision for us Gentiles, we are not connected to the tribe of Israel. Wala tang connection, hindi ta mga Hudiyo. Pero nahimo kitang gitawag kitag covenant, the covenant of promise. Praise God. So paano? Amen. So ang isa katao kinahanglan makasulod siya sa covenant, not made with hands, no? Hindi pinaagi sa kamot o sa kutsilyo, pero pinaagi, amen, amen, praise the Lord, sa pagpakatawo luwat, pinaagi sa pagdawat sa Ginoo through water baptism. Subot sing ganon, tama ang ginhambal sa Biblia, nga ginasiling, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. I'm sorry to tell you, pag hindi po tayo baptized in Jesus' name, wala po tayo nakapasok doon sa covenant kaya ginhatag sa Dios kay Abraham, kag sa covenant, praise God nga kita nagiging ears, kag na-exercise, kag nahitabo lang,
during the time of water baptism. Kaya very important. Kaya until now, praise God, madamo sa mga religion, okay lang mag-pray sila in Jesus' name, okay lang mag-cast out sila devils in Jesus' name, pwede sila, amen, mangayo sa pangalan sa Ginoo in Jesus' name, hindi lang magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Praise God. Don't you know nga, very important, ginhambal sa Biblia, siling pa sa Galatians chapter 3, verse 27, we are, for all has been baptized and to Christ, have put on Christ. Praise God. Ang tanan nga gibautismuhan, dira kay Kristo, gisulob nila si Kristo. Subot sing ganon, kung wala tayo na bautismuhan, dira kay Kristo, we have not put on Christ. So, it's very clear, no? Praise God, kag inin dapat naton maintindihan. Tungod kay ang aton kalibutan karon, grabe ang ginatawag naton, bantayan naton, even our children. We need to be grounded and rooted tungod kay ang spirit of deception amo ang naga-penetrate sa aton panahon subong. Praise God. Grabe ang pagliso sa Word of God, grabe ang pagtwist sa pulong sa Dios, nga kung hindi kita makagamot, posible nga mahimong biktima kita, kag malimbungan kita, praise God. Hallelujah. And you know, hallelujah, lisod kung mailad ta. Mailan na mailad ta sa kwarta kay makarecover ta. Pero kung mailad ta spiritually, praise God, hallelujah, posible nga pagamahayan naton tungod kay ini hindi na naton pwedeng balikan. Praise God. So kinahanglan sa atong pagpangalagad sa Dios. Amen. Kinahanglan naton tun-an ang pulong sa Ginoo. Praise God. And it's very clear. Praise God. Tungod, the devil will just say, okay, pwede ka magsimba, pwede ka mangalagad, hindi ka lang magpabautismo. Di ba? Hindi ka lang magpa-circumcise. Hindi ka lang magpatuli. Pero siling pa sa Biblia, tanan, amen, nga nahimong, they have the covenant with promise during the time of Abraham. Even Abraham himself, he was circumcised just to obtain that covenant, just to receive that covenant nga gin-explain ka ginhatag sa aton buhi nga Dios. Everybody say praise the Lord. So kamo na sing sa Bible, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Amo na nga karon, praise God, grabe, posible, amen. We're not the judge, pero makita mo ang Biblia nag-explain, praise God, there are a lot of religion, it's not enough just to go to church, it's just not enough nga kita mga lagad, mag-worship sa Ginoo, as long, amen, nga madawatan naton, ang covenant, praise God, hallelujah, ang circumcision, not made with hands, not circumcision of the flesh, but circumcision of the heart, and that we need, it's very important, that we need to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So naintindihan ba sa tanan? Klaro. Praise God. Hallelujah. So it's very clear. Masiling ka, now I know. Amen. Tanang magasiling, now I know. Salamat, Teacher Mai. And praise God. Very athag kaayo. Praise the Lord. Tungod sa pagpangalagad sa Dios, we are living in the last of the last days. Kinahanglan mabalaan naton ang aton position. May balaan naton diin ang aton lugar sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Praise God. Wala sang replay ang kinabuhi. Praise God. Kaisa lang magbalik ang Dios. Amen. Once nga mabilin ta, miserable ang atong kinabuhi, we need to be prepared. We need to be in the truth. The Bible said, know the truth and the truth shall make you free. Praise God. Kaya karon makita mo, okay lang sila. Okay, just repeat after me. Praise God, hallelujah. The most neglected teaching, amen, in our world is what we call water baptism in Jesus' name. Praise God. Kaya nga kinahanglan ang pangalan because the name is very, very important because during that baptism, it was the invocation. We are going to invoke the name of Jesus para kita mahimong membro hindi sa United Pentecostal Church, but we become the members of the family of Jesus Christ, just like Abraham, he was the Israel. They were the people chosen by God until now. Praise God. Because of that covenant nga ginhatag sa Dios kay Abraham, the covenant of circumcision, the covenant of promise, praise the Lord, nga sa din ang tao, mahimo lang siya nga membro sinang covenant once he was circumcised.
Praise God. So, at hagkaayo no. So, salamat kayo kagang Dios magapanalangin. Praise God. And now, let's proceed to our divine worship. Praise God. Amo na nga, hindi gid kita mag-absent. Ay may review. Amen. Sa tago sa atong Sunday School Department for our review. Praise God. Salamat kagang Dios magapanalangin. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. Praise God, mga igsoon. Salamat sa pagtulunan nga atong nadunggan karon og as of this moment, mga igsoon, we will proceed to the review sa atong Sunday School departments og akong una gitawagan ang preschool department. May request all the preschool to please proceed in front to be assisted by their teachers for their review. May I call on the teachers of preschoolers? Exodus chapter 14, verse 14. The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Praise God. God bless our lovely preschoolers. Thank you so much, especially sa atong mga preschool teachers. And next, 2% will be our elementary Sunday School department from grades 1 to 6. May I call on the elementary department to be assisted by teacher. Okay, bilangon na mo 18 kamo kabilog ganiha. So dapat 18 pod ang magtindog dire. Check. So everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. So this morning we'll be having our review about sa lesson namon in the book of Mark chapter 1. Okay, who is Mark? Is he one of the 12 disciples? No. Mark is the son of a woman named Mary. who baptized Jesus. John the Baptist.
Jesus was baptized where? Jordan River. After Jesus has been baptized, the heavens torn open and the Spirit descending on him like a Dove. Right after Jesus' baptism, immediately the Spirit drove him into the wilderness. And he was there in the wilderness for how many days? 40 days. Who are the first 4 disciples of Jesus according to Mark chapter 1? Simon, Andrew, James, and John. Okay. As Jesus walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea, for they were fishermen. What did Jesus said unto them? Mark chapter 1, verse 17. And Jesus said unto them, Follow me, and I will make you to become fishers of men. Okay, that's all. God bless us all. Thank you so much, elementary department. And also, God bless our dear teachers. Damo-damo gyud natunan ang mga bata. And of course, harapod kita sang youth, senior high and youth department. Okay, I'm sorry, junior high department pa din. I'm sorry, almost nakalimtan. Okay, may I call on the presence of the junior high department to please proceed here in front. Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Thank you so much, junior high department, and to our dear teachers. Now, let's proceed to the senior high and youth department. Revelation chapter 22, verses 18 and 19. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Mic test. Praise God. Thank you so much, senior high and youth department. Og at this moment, let's proceed to the adults. Memory verse sa atong mga adult. Gitawagan ko si Teacher Mai. May we request all adults to please stand up. Adults, please stand up. Sino pa naka-memorize? Nangyo tanan ng adults para sa atong Sunday School review nga magatindog lang sa inyo seats. First John chapter 2 verses 15 and 16. First John chapter 2,
verses 15 and 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Praise God. Thank you, Sunday School Department. Praise the Lord. Ang abon nga memory verse sabi sa prayer warrior, nag-ano si Sister Toto nga hilonggo. Amo na nga hilonggo ang amon nga ano. Praise God, mag-atag ko sa memory verse. Sa Genesis chapter 1 verse 26, dayon ang Dios nagsiling kagkaron aton himuon ang tawo nga mangin kasubong sa aton kag mangin kaanggid naton. Magagahom sila sa mga isda, mga kapispisan, kag sa tanan nga mga sapat, anta kag talunon, dalagko kag magamay. Praise God. Praise God, glory to God. Og salamat sa atong mga nadunggan nga gamhan ng pulong sa Dios. Og padayon kita nga magaampo sa atong Sunday School Department. Thank you so much, and to God be all the glory. Praise the Lord, everyone. Okay, andam na ba ang tanan mo dahil musimba sa tubuhin nga Dios? Amen. So, may I request everyone nga napasagawas, we will start our divine service. Okay? So, okay, haginahang yung tanan sa pagtindog para sa pagsugod sa to ang buluhaton. This is the great day that the Lord has made. This is the great day that we celebrate. This is the great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is the great day that the
Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much for your presence this morning. Hallelujah. Hallelujah. You are our rock and fortress, Jesus. You are our strength, Jesus. You are our salvation, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Jesus, for dying in the cross for our sin, Jesus. Hallelujah. Wala mi karipi sa imuha. Gibuhat sa amo ang kinabuhi kundi ang pagsimba o pagdahig sa imuha karong buntaga, Ginoo. Lord Jesus, as we start our service, Lord Jesus, we pray, Lord God, nga ikaw magauban sa amo, Ginoo. Anoint every one of us, Lord God, especially, Ginoo, sa mga tao nga magatindo, Ginoo, diri ning pulpito, Lord God, and even, Lord God, I pray, Lord God, that you wash our sins, Ginoo, hallelujah, dili mi angayan, Ginoo, nga mutindog aning pulpito, Lord God, we pray, Lord God, sa imuhang presensya, Ginoo, hallelujah, we pray, Lord God, that you use us, Lord Jesus, hallelujah. We pray, Lord God, that you bless us, Jesus, hallelujah. Lord, I pray, Lord God, for the anointing of every person, Lord God, and especially, Lord God, ang music team, Ginoo, ikaw magagamit, Ginoo, magatuyog sa amuang pagpanibahon, Lord God, nga madayig ka namo, Lord God, mauyog namo, Ginoo, ang imuhang presensya karong kabuntaga, Ginoo. Lord, I pray, Jesus, hallelujah, na ikaw mahimuot sa amo ang pagabuhaton karong kabuntagon, Ginoo. Kahimot imi, Ginoo, hallelujah. Use us, Jesus. Even, Lord God, to those people, Lord God, nga nagapamati karong buntaga sa amo, Lord God, we pray, Lord God, that you touch their hearts, Lord Jesus. Lord God, speak to their hearts, Lord Jesus, hallelujah. Bisan pa, Lord God, we pray, Lord God, nga ikaw, Ginoo, magasave sa tanan, Lord God. Even this time, Ginoo, sa among panahon, grabe na, Ginoo, ang mga struggles, Lord God. We pray, Lord God, nga ikaw, Ginoo, magauban sa muog, nagapasalamat ni Ginoo, ka ikaw, wala mi kahadlukan, Ginoo, ka ikaw magauban sa amuha sa tanan battles na mo sa amuang kinabuhi, Lord God. Salamat gyud, Ginoo. Salamat, Ginoo. Dili matungkad ang amo ang pagpasalamat sa imuhang presensya, Lord God, sa imuhang pagabuhaton, Lord God, this morning. And we pray for revival for our service this morning, Lord Jesus. Hallelujah. Revive every one of us, Lord God, sa mga kaluyahon namo, Lord God, sa mga sakit, Lord God. I pray, Lord God, to bind the hindrance, Lord God, nga makapahindrance sa mo, Lord God, nga makasimba mi og tarong dira sa imuhang presensya, Lord God. Sickness, problema, kaluyahon, Lord God. We pray, Lord God, that you bind them, Lord God. Hallelujah, Lord God. Pagapamauli mi, Ginoo, nga puno sa imuhang presensya, Ginoo. Puno, Ginoo, sa imuhang kamaayo. Kaluoy sa amo ang kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Thank you so much, Lord God, sa imong pagbubuhaton. Amo ang ginabalig dungog himaya dira sa imuha in Jesus name. Amen. Okay, praise the Lord, everyone. Praise the Lord again. Praise the Lord. Ito daw palakpakan ang aton buhi nga Dios. Praise God. Worship the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Sa lisang pulong sa atong buhi nga Dios. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Amen. Praise God. According kay Keith Warren, in happy moments, praise God. In difficult moments, seek God. In quiet moments, worship God. In painful moments, trust God. Every moment, thank God. Amen. So this time, ako ni hatag ang panahon sa may mga pagpasalamat dara sa aton buhi nga Dios, sa mga victory, sa victorious people nga ara subong diri sa akon atubangan, aton isugid ang kaayo sang aton buhi nga Dios sa aton mga kaugalingon. Ang tanan nga may magpapasalamat, magasingit, praise the Lord. Praise the Lord. Kag akon ginahatag ang panahon sa tanan nga may pagpasalamat dira sa aton buhi nga Dios. Pwede siya magatindog kag magasaka diri kag maghambal sa iya nga pagpasalamat sa aton buhi nga Dios. Praise God. Praise the Lord again. Praise the Lord. Daw nag-silent kita. So una sa tanan, akong pasalamatan ang aton buhi nga Dios
kay ang Ginoo maayo gid sa aton mga kinabuhi. Amen. Praise God. Salamat gid sa blessings ang Ginoo. Sa ulan nga gihatag, no? Isa gi kadako nga panalangin sa subong nga semana, although grabe ka init, pero kung hapon ang Ginoo gid nagabalance ang aton nga klima kay pagkahapon mag-ulan, no? Kung gabi mag-ulan, salamat gid sa Ginoo sa showers of blessing nga iya nga gipadala. Praise God. Bisan pa man nga though damo nang na-discourage, especially ang mga farmers. Apan salamat gid sa Ginoo kay siya ang Dios nga nakabati gid sang aton nga mga paghangyo sa iya. Salamat gid sa Ginoo sa panahon last Friday, nagka-attend kami sang overnight chain prayer. Salamat sa Ginoo, salamat sa iya nga sa higayon nga ginhatag sa Ginoo sa oportunidad nga maka-pray kita kaupod sa iyang mga katawhan sa paghimaya dara sa aton buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo sa subong nga adlaw sa maayo nga panahon kag nga iyaging hatag. Ari kita subong diri gibili na ato ng panimalay para lamang magahimaya sa Ginoo, no? Salamat gid sa Ginoo nga siya gid padayon nagasupply sa aton pagkinahanglan sa matag adlaw nga tanan. Ang Ginoo nga aton nga ginahimaya is more than enough. Amen. Praise God. Siya gid ang Dios nga nagaayo sa aton mga balatian. At sa sining nga semana do kalain akon nga pamatsyag, grabe akon nga ubo, akon sipon, akon trangkaso. Apan salamat gid sa Ginoo nga siya gid paday nagaayo. So normal lang gid nga ara kita sa kalibutan. Prone kita sa mga balatian, prone kita sa mga problema. Apan salamat gid sa Ginoo nga siya ang aton nga Dios nga great physician, siya ang Dios nga nagasabat sang aton mga pag-ampo. Kag ang tanan nga dungog kag himaya ako nihatag sa aton buhi nga Dios. Praise the Lord. Aton palakpakan ang aton buhi nga Dios. Praise God. Kag next ako nihatag kay Ma'am Michelle ang panahon sa paghatag man sa iya pagpasalamat. Praise the Lord. Ako sab nagapasalamat sa tong buhi nga Dios. Actually kaganiha kanang I really want to thank the Lord because of what happened last Thursday ba to, Mamel? I went Tuesday. Nalipay ko kay itong Friday, naay nag-feedback sa ako ang bata. Anyway, mo dito ang ako ang first nga kanaganing reason why I want to thank the Lord. Before that, naay nag-remind sa ako kaganihan. Siya, ma'am, congratulations. Ano ko, ay tama di ay no. Malipayon jud ko magpasalamat sa buhi nga Dios. Gagmay og dagko nga mga kadaugan ang ngayong pasalamaton ang atong buhi nga Dios. So I received my rekla from T2 to T3. So dili pa siya convertible to cash pero ang Ginoo jud maayo. Actually I waited it mga siguro 6 years, 5 years. So pag dili na gud ka maghulat, ang Ginoo na gyud ayong muhatagan agud. Last time grabe kay ako eager kay ko, Lord, kaso pa nimo ni ihatag, Lord, unsa man uy dugaya uy. Anagod. Pero that time di ay nga ihatag niya, tinuod gyud itong Isaiah, I the Lord will make it happen. So kanagong time good nga pag madawat nimo murag dili na boastful imong heart. So gihatag gyud niya sa imuha kanang kabalo na siya nga dili na boastful ka or like naa kay something sa imuhang sarili nga ikapagarbo pa. Anyway, thank you Lord. But the reason why I really want to thank the Lord is what happened last Monday or Tuesday to Mamel, no? So session sa care group sa ako ang classroom. So nag-challenge si Mamel sa kaluwasan. So there are siguro more than 10 people nga nag-raise og ilang hand og nag-ingon nga kanang gusto nila makadawat sa pangalan ni Jesus. Daghan kay nag-ingon nga, ma'am, dili man na magpamembro sa inyong church, ma'am. No? Ano ko dili? Membro ta sa ingon pa ni Mamel, membro ta sa kingdom sa Ginoo. Tama man. Moto nag-wait ang si Mamel atong Wednesday kay naingon mi Wednesday na lang. So nag-wait ang care group sa ilaha para sa ilang response. So dapat kato siya schedule to siya to have baptism. Unya ay mo gani na siya kinahanglan jud ay ampuan ang mga
mga plano kay daghan jud kaayo ang mga mahitabo. So to make the long story short, daghan ang nag-ingon og ma'am kanang ingana daghan kayo og rason. But tung Friday, naay nagduol sa ko nga bata. Wala pa kabulo sila mamel ani. Nagduol sa ko nga bata. Ma'am, kanang di ba ma'am nag-ingon man ka nga i-reschedule ana siya. Di ba ma'am nag-ingon man ka nga i-reschedule? Ingo nga oo, i-reschedule na to. Ana ko after the lang activity, ana siya nga kay magpabaptize ko ma'am. Ana pa siya nang good kaayo nang murag overwhelming lang kaayo nga wala kay gibuhat. All you have is kanang murag mag-ingon lang sa ilaha, tapos sila gud ang mo feedback sa imuha nga ma'am, ako ma'am kanang pag mag-reschedule man ana siya willing daw sila. Tapos hearing from the other mga estudyante sa ilahang testimony nga like katong isa nagduol siya sa ako ma'am, akong mama dili jud mo kanang dili jud mo dili ana pa siya kabulo ko ma'am, oo daw ma'am ana pa siya. Actually they are excited. But kato gani because of kanagong moingon ga dili man gud niya hangtod nga dili na lang so kanaing ana gud so nalipay ko atong isa ka bata nga nag-ingon gud siya sa ako nga ma'am kabalo gud ka ma'am katong time gud nga naga-soap ta ana pa siya naapod baya ko ma'am pero wala lang na ko gina-picturean kay maulaw ko nahan ako hala oo ma'am tapos ma'am na bless jud kay ko sa every time nga naang care group kay because of kanang mga gina-teach daw, nakabalo daw siya paano magbasa og Bible. Kay before daw, wala daw siya kabaluan ng mga verse, chapter, ana. Tapos dito na ko nabalaan, ma'am. Tapos ma'am, nagabasa jud ko og Bible. Tinuod jud ay ma'am sa Bible. Ana siya, kanang nag-deepen gud ang iyahang understanding with regards sa wala na siya church. I mean, ang iyahang church is kanang dili gud nagatudlo jud og Bible-based church. Ana gud. Pero because of that kanang murag experience or like kanang ginabuhat sa care group, dito niya na kuan nga, ma'am, gwapo gid ko magbasa kag Bible, ma'am, no. Naagi di dito tanan, ma'am, tapos kabalo ka, ma'am, kanang every time gid nga magampo ka, ma'am, kanang tinuod jud di ay ana ko nga mo gani na nga wala mi nagaano og religion anak ko Bible-based church. Bible jud ta mag-ano ga anak ko. Kung gusto jud nimo makaila ang Ginoo, kung unsa ang ginatudlo tan-awag yun kung tinuod ba jud na nga makita na sa Bible ana ma'am kanang ma'am mangayo ko anang imuhang Bible ma'am ha ana gid siya sa ako actually there are students nga ingon sa ko mangayo sila Bible so ingon nga sige there are also students nga moduol sa ko like katong mga classroom nga wala na naadtuan before naadtuan sila tapos karon since the time is limited I mean limitado lang. Tapos, wala na sila nasudlan. Tapos, nag-ana sila nga, ma'am, gimingaw na good me sa care group. Ma'am, pwede, siya nga, ma'am, unta no, makasulod na pud sila. Ana, good, makasulod na pud sila. Kung, oo, anak ko sa iya siya nga, kabalo ka, ma'am, gusto jugog ko musimba sa inyuhang church. Pero, naalang daw siya hesitation kay ang iyaha daw family is kanang murag, known to be very devoted as sa ilahang church. Ano siya, mura gid na ang hindrance, ano siya, pero ma'am, kung mawala na gud akong lola, ma'am, usimba na. Ano siya, makatawa gud ka. Nang there is kanang murag kanang fire sa ilang heart nga they really want to have a relationship with the Lord. Meaning brothers and sisters, kinahanglan gyud ita, we really need to share the gospel kay wala ta kabalo. Actually sa tinuod lang usahay ba makaingon ko every time ko nga maglakaw sila pastor sila melody ay kung unsa man murag usahay ba it's a waste na good kay wala man nagapamati wala man kanang sige katulog ana good nang kung naalang jud ka didto makaingon jud ka ba nga walaan man sa tagana ani kay mura walay effect ang ato ang ginabuhat pero gidi ay kanang constantly imuhan na siyang buhaton magiging kuan na gud siya kanang murag mamingawon na di ay sila so ingon kung maayo jud kay ang Ginoo mao jud na ako ang dakong pagpasalamat ug kadaugan karong buntaga because of that mga kamaayo sa Ginoo tungod sa ginabuhat nato so maayo gud ang Ginoo ako ang ginabayag dungog himaya sa iya.
Okay, congratulations, Ma'am Michelle. And we'll continue to pray ang aton nga care group nga ang Ginoo gid padayon maga-bless, no? Paghikot sang kasing-kasing sa mga kabataan, especially ang high school, grabe siya ka crucial nga stage, no, sang life sang mga bata. Apan sa Ginoo wala sang imposible. Amen. Praise the Lord. I-pray man naton nga padayon man ang Ginoo magatawag pagid sang madamo nga mga teachers nga magtudlo, no, nga magbulig para sa buluhaton sang aton buhi nga Dios. Kag may ara pa. Okay, hatag ko kay Brother Luke. Praise God, dalay ko ang tumiya Diyos sa kabuntagon. Di ko magkakawangon ng panahon sa pagpasalamat sa mga Diyos sa yang kaayo, bisan pa sa akong kinabuhi, upod sa akong pamilya, o sa panalangin giyang hatag sa mga simana. Praise God, katong Merkoles, maghihatag siya ng panalangin, o pasalamat sa mga Diyos kay siya ginagapamuhat, bisan pa man pasalamat ko sa ilan ni Uncle Junior, then may nga nagbuhat po paagi, praise God, nga baka ko ako motor, praise God, nga magamit na ako, mag-adto pa uli sa balay, praise God, nga kay mga pila na kabulan, praise God, nga for the whole week, di ko makauli sa balay, di ko makatulog sa balay. Kay Monday to Friday, dito ko magtulog ila Uncle, praise God, tapos Saturday, Sunday, dito ko magtulog simbahan, so igo lang ko magbisita dito sa balay. Tapos maglakat naman, praise God, para pasalamat sa mga Diyos sa panalangin gagihata nga kung dili busy, praise God, kung aga pa mahuman ng trabaho, makahimo ko sa paguli, praise God, kag mamonitor ko sila mamang, praise God, kay ang kisa maguli ko dito, tapos arang lain nila pamatsyag, tapos kanang i-check ko sugar ni mamang, tapos kung i-check ko, kung isa maabot 300, tapos makadlaw-kadlaw lang siya nga taas na yung sugar kay praise God. Pero pasamos na biya Diyos nung siya ginagahatag og may panlawas bisan pa sa mama sa dito sa Nyokulasi nga bisan layo siya ginagapanalangin og pasalamat ko bisan pa man sa sinanga panalangin, praise God, nga bunga sa mga pag-ampo, praise God, kay last year sa karon nga tong pag foot washing, praise God, and communion, amo gihambal ko nga prayer request nga magkamotor ko karon nga tuig, praise God, gihambal ko ang upod ko tapad ko si Uncle Junior, tapos si Brother Ace, praise God. Kag last year ang tapad ko si Brother Natnat, ang ampo niya kay Honda Civic daw nga puti, praise God, pero nag-abot kay Wigo nga yellow, praise God. Tapos si Brother Ace, yung request tong January kay Fortuner daw nga itong, praise God, pero lain man nag-abot. Tapos akon giyang po kay XRM nga itong, pero lain giyang pa nag-abot. Pero may atong nga Diyos, no, kay nag-ahatag po siya panalangin, praise God, kag dako nga kadaugan bisan pa man, and I want to thank God kay He is faithful sa iyang mga promesa, praise God. O kanang panalangin, dili na ako, praise God, apan that is a testament of the faithfulness of God, praise God. Bisan pa sa aton giving, praise God, start last year, sa January, nag-start last year, nagatag ko sang first fruit every January, kanang first nga sweldo, then katong pagpa-pledge sa simbahan, karang nung nagduwa-duwa ko maghatag kay arang dagko kaya maging panghatag, so wala lang ako nagtaas, tapos simban lang ko naghambal kay Antin sa akong pledge, praise God. O katong nga pledge hambal ko maghatag ko sa mga Diyos, mag-pledge ko sa mga Diyos as seed of faith, praise God, sa panalangin, praise God. O wala pa gan ako na impas sa akong pledge, pero ang panalangin gihatag na sa mga Diyos, praise God. And dako kayo nga panalangin og atong biya Diyos maayo gyud bisan pa man katong Friday sa overnight chain prayer nga siya ginagapamuhat, praise God. O I wanna encourage everyone nga mag-attend sa aton overnight chain prayer kay kanang abulahaton dako gid kahimuan og bisan pa kadaugan og kadasig sa matagusa, and sa sinanga bulahaton, praise God, makatestify ka kung usa ka atong biya Diyos nga siya ginagapamati sa mga pag-ampo. Praise God, katong last time, katong
victory report si Uncle Boy nga nag 1 year na daw nga since na-operan siya sa iyang heart, praise God. Ako may namduman tong last year, ginapil ginamon siya every fourth Friday sa gabi sa overnight chain prayer. Dati ginasulat lang, praise God, sa prayer request, pero karon wala na sa prayer request kay gitubag na sa tumiya Diyos, praise God. O kana, praise God, kung mag-attend ka man sa overnight chain prayer, that sacrifice dili na para sa atong biya Diyos, dili lang para sa atong mga kaigsunan, apan mahimo pod kadasig sa atoan na kung ginasabat sang Ginoo ang prayer request sang iban, how much more sa imo, praise God, kung matutom ka lang sa mga pagampo, praise God. O thank you kay Pastor, kay Ma'am Melody nga nag-provide sila sang whiteboard, praise God. Kung may at time, pwede natin tanaw mga prayer request diri sa gilid no nga tabangan nato na po mga panginahanglan, mga prayer request sa atong mga kaigsuonan, praise God. Pwede naton tanawon nga iapil naton sa atong mga matagpag-ampo, praise God. Kag bisan pa man pasalamat ko, praise God, sa atong mga Dios. Kag I want to take this time para i-inform siguro mga young people and also the parents sa upcoming summer youth camp sa next sa June, praise God, nga as of sa meeting last time, i-inform lang sa tentative amount na ang tentative amount for the summer youth camp is mga 1,600 exclusive pa sa sa cottage dito sa Camp Mariano. So para mapreparahan ahead of time kay balan ko sundanay ang LM and activity pod sa youth, so dako po siya nga burden financially sa mga ginikanan, lalo na sa mga young people nga naga-eskwela pa. And also I want to encourage sa mga young people nga mag-attend gid sa every Saturday sa bulaton sa young people diri sa simbahan, sa prayer and fasting, GPR, care group, and sa youth service every fourth Saturday of the month. Kag akon nabalik tanang himaylo sa tumbay nga Dios. Praise the Lord. Everybody says, praise the Lord. Ako man, silihon tani, mga next Sunday na lang, pero talking of prayer request, dako gid akong magpasalamat sa atong buhi nga Dios na pila ka Sunday, pila ka Friday, overnight chain prayer nga pa-prayer request nga magkaroon ng trabaho sila ni Irish. Praise God. Salamat gid sa Ginoo, may trabaho na gid si Pearl. Siling ko, Lord, hindi gid basta-basta nga halos kada liyok, sige mi padala. Brother Ramon, madugay. Amo gid prayer nga makatrabaho sila para maibsan, magamay-gamay, mapadala sa ila. Tungod kay trabaho, ga-eskwela pa man sila. And that is an answered prayer. Amen? Praise God. Hallelujah. Bisan pa man, congratulations, Ma'am Michelle. Sa gihapon, ginapray namon, Ma'am Michelle, nga sini ko sa Ginoo, may personal prayer, Lord, tagain man sang reward si Ma'am Michelle. Nakabalujud ka, kabalujud mo, wala siguro ang iba wala kabalo unsa iyang effort para sa GPR, para sa care group nga kami mapahimutang. Praise the Lord, sa National High School. Wala pa gina siya nag-stop, nag-letter pa siya sa Manuwangan High School, sa Presbytero, para lang yun makapasok ang aton care group at saka GPR, no? Aton family sa care group, Pastor Dudes, Sister Vivian, Sister Lydia, praise God, og sa iban sa mga young people. Kaya, nag-reward na gid ang Ginoo, Ma'am Michelle, og grabe gid akong kalipay tungod kay ang Dios, He is so faithful. No? Nga, kung mag-pray lang gid ta, mangay lang gid ta, praise God. Kung hindi man niya ihatag agad-agad, just like Elijah, pray again. No? Pray again, again and again. Kag ang Dios gyud maga-reward, praise God, sa aton nga mapaghago. Kag bisan pa man another thing, nalipay kay mi last Wednesday sa Presbytero kami nga care group. Then sa isa ka klase, hindi ko na halos makilala ang estudyante nato dire sa UPC sa una kay dako na kay siya ba. Then pagsiling ko nga, open your Bible in Acts chapter 2 verse 38. Gulpi siya nagtindog, diretso, memorize. Sabi ko, ang ako pa ni estudyante sa elementary, si Eric, Rick, memorize mo pa rin siya. So grabe gina akong kalipay, ang Acts 38 nga verse, diligid niya malimtan, since elementary karon grade 11 na sila,
na memorize niya gihapon. So kita mga Sunday school teachers, andi lagi ta magkataka sa pagpamemorize og verses kay kana mga pulong ila gyud ang tipigan hangtod sa ilang pagdako ug ila kanang maintindihan. Praise the Lord. Usay meaning sa Acts 38. Kami ni Ma'am Vivian, Pastor, is very excited kami sa 13 souls nga nag-raise ng hands pag-challenge na mag-baptism sa National High School. I'm so grateful to God nga at that time, very brave kami ba nga mag-challenge ang baptism after sa tungod kay gihimo ni Ma'am Michelle, wala niya gipasagulan og other teacher. Pila ka session, Pastor Dulce nag-lecture, gisundan na mo ni Pastor Ray, bumalik pagit kami after recess, same class. Sabi ko, Lord, ma-challenge kami sa baptism sini. Kay gipabalik pagit ni Ma'am Michelle, luto na sila, actually. Luto na sila sa Word of God. Then may nagtaas, 13 souls. Then, amugay na siya, we have to pray. We have to pray sa mga decision nga dili agawon sa kaaway because it is between life and death sa pagdawat mo sa baptism. No, maraming hindrances. Praise God. Pero ang aton prayer, dako mahimo. Praise God. Na-worry kay si Ma'am Michelle tungod kay pagkaugmaan na nga dapat amo na itong time kay magkuha sila sa nina, may prepare. Ang iban daw gikasukan sa nanay. Normal na siya. Siling sa Ginoo, whosoever will. Kato lang yung gusto. Walay pilitay. Salvation is free. Sa gift from God. Kung dawato ni mo, maayo. Kung hindi, wala ta mahimo. No? Only God can save us. No? Ingon ko kay Ma'am Michelle, don't worry, Ma'am. Kung mag-back out sila karon, sabi ko, hindi man kita gakabi, hindi pa kita galuwas.